影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Wala kayong iiwang buhay! Tama na. Hindi mo kailangan gawin yan. Tama na. Ako ang nais nilang patayin. Kung mamamatay ako, hahayaan ka nilang makalaya. Pinuno, marami na ako napatay sa kanila. Hindi na nila ako hayaan makalaya. Kung gano'n, sabay tayong mamamatay. Kung mabubuhay ka, ipaabot mo ang mensahe ko. Kung hindi na mangyayari yon, nais kong ipangako mo sa akin. Sisirain mong katawan ko kapag ako ang unang namatay. Hindi ako mapupunta sa kamay nila. Ito ang utos sa amin. Ang pangalagaan ka hanggang sa uli. Ikaw matay ko man. Hindi ko bibiguin ang prinsipe! Bumalik ka! Si Fuyao. Pinadala ka ba ni Fuyao? Si Fuyao. Kumusta na siya? Pasensya ka na. Dalian mo. Balikan mo siya. Si Prinsipe Bea ng Tiesha! Umatras na tayo! Umatras na tayo!
Kuyaw, sandali lang ako nawala. Nalagay ka na sa panganib. Ikaw, Jean Beye. Oo, ako nga to. Mga itim na kabalyero! Patayin niyo sila! Sugod! Saan mo nais magtungo? Saan ako patungo? Kung saan malayo. Sa lugar na to. Fuyaw. Fuyaw. Buti nagising ka na. Matagal akong nakatulog. 3 araw kang walang malay. Huwag muna. Magpahinga ka lang. Beye, anong lugar na to? Sa kampo namin. Magpahinga ka. Magpagaling ka ng mga sugat mo. Meron bang ulat tungkol kay Wuji? Ang tinutukoy mo ba ay si Prinsipe Wuji na nagpanggap na hari ng Taiwan? Nabanggit siya ni Xiaoqi. Sa paglalakbay mo, natanaw mo man lang ba siya? O may ulat tungkol sa kanya? Pinahahanap ko na rin siya. Ito. Ako'y nagkaroon ng panaginip. Nakita ko si Wuji. Naroon si Wuji. Naroon siya sa desyerto. Walang masisilungan. Walang puno. Walang maiinom. Meron dong bugaw na usok. At binihag siya nito. Ano pang nasa panaginip mo? Nakita ko rin ang si Wuji. Ang kamay ni Wuji. Merong bato. Ang mga kamay niya naging bato rin. Hindi siya makagalaw. Sa paligid niya, merong napapaligiran siya ng mga bato. Ngunit, lahat ng bato ay tao. Bakit siya magtutungo sa ganong desyerto? Paano nagkaroon ng ganong uri ng desyerto? Ano ba ang nangyayari? Panaginip lang yon. Walang katotohanan. Huwag ka nang mag-alala. Kailangan kong tulungan si Wuji. Kailangan ko siyang iligtas.
General. Nagising na ba si Fuyaw? Gising na siya. Eto. Naalala ko, nakita natin siya sa Taiwan. Arogante at di nagpapapigil. Hindi takot sa anumang laban. Ngunit tingnan mo na siya ngayon. Nagawa niyang pamunuan ng mga taong yon. Naging maestrado siya ng yaw. Sa ginawa niya sa ukbong yon, matatakot ang lalaki sa kanya. Nabuksan ang mata ko sa kung sino siya. Tumaas ang respeto ko sa kanya. General, nakaligtas si Fuyaw sa isang masamang kaganapan. Ngayong makakasama ka na niya, maiiwasan ang maulit yun. Wala nang dapat ipangamba pa. Siguro nga bumalik na ang malay niya. Ngunit naroon pa rin ang mga sugat kung napaaga sana ang dating ko. Ang masigit ko pang inaalala, yung panaginip niya. Panaginip? May napanaginipan daw siyang disyerto at may asul na usok. Hindi ba yun ang iniiwasan at sinumpang disyerto ng Gea? Paano niya napanaginipan yun? Sinabi niya ring naroon si Prinsipe Wuji at kasama ang prinsipe sa naisumpa. Maaring nagkataon lang ang lahat dahil panaginip lang yon. Hindi maaari. Nagbalik na ang mga inutusan kong maghanap sa prinsipe. Ang sinasabi nila sa akin na wala siya sa Gea. Ngunit delikado ang lugar na yon. Walang nagnanais pumasok doon. Sa ganoong uri ng lugar, bakit pumaroon ang prinsipe? Ano man ang dahilan, maaaring yun lang ang tanging magagawa niya. Kung totoo man ang panaginip ni Fuyaw, nasa panganib ang prinsipe at maaari siyang mamatay doon. Fuyaw! Anong ginagawa mo? Humiga ka. Magpahinga ka. Masakit ba? Anong masakit? Aalis ako. Kailangan Aalis? niya ako. Saan ka ba pupunta? Hindi maaari. Mahina ka pa. Humiga ka. Sige na, magpahinga ka na. Hindi pa ako ganun kalakas. Maaari mo ba akong tulungan? Fuyaw, tinutulungan na kita. Hayaan mo maghilam ang mga sugat mo. Magpahinga ka na. Sige na, mahiga ka na. Nasa panganib si Buchi. Xiaoqi, kailangan ko siyang tulungan. Oo, nasa panganib siya, kaya hindi ka aalis. Ikamamatay mo na kapag nagtungo ka sa Gea sa kalagayan mong yan. Magpahinga ka na muna. Anong sinabi mo? Wala akong sinabi. Magpahinga ka na para lumakas ka. Anong sinabi mong Gea? Nasaan yun? Sabihin mo. Sabihin mo sa akin! Fuyaw, hindi ko alam. Narinig ko lang sinabi ni General Jean. Lahat ng pumasok sa Gea, hindi na nakababalik. At si Prinsipe Wuji... Fuyaw, mahiga ka na! Nasaktan ka ba? Pakiusap, humiga ka na! Buhay man siya o patay, kailangan ko siyang makita ng mga mata ko. Kung patuloy mong gagawin yan, mapapahamak ka lang! Tama na! Mapanganib yan sa'yo! Wuji! Mahiga ka na! Sige na! Hindi ka aalis! Fuyaw! Wuji! Hindi kita paaalisin! General Jean! General Jean! General Jean, tulungan niyo ako! Hindi matay si Fuyaw! Fuyaw. Fuyaw. General Jean, kumusta nang lagay niya? Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. General Jean, iligtas niyo po si Fuyaw. Hindi siya maaaring mamatay. Iligtas niyo po siya, General! Iligtas niyo po si Fuyaw! General, iligtas niyo po si Fuyaw. Pakiusap! Iligtas niyo po siya! Huwag niyo po siya hayaang mamatay. Pakiusap! Kailangan kong gamitin ang sukulin. General, hindi maaari! Lumabas muna kayo. General, maaari mong ikamatay yan! Huwag mong gagawin yan! Inuutusan ko kayo lumabas ng silid! Labas!
Xiaochi, tigilan mo nga yung ginagawa mo. Hindi ka ba nahihilo? Si Fuyo nasa panganib kaya baliwala sa'yo. Baliwala! Si Fuyo lang ang inaalala mo. Sa gagawin ni General, alam mo bang nakasangkalan? Hindi mo alam ang sinasakripisyo niya! Ano bang mangyayari sa General? Hindi kita hayaang mamatay. Gamit ang Shokunlin. Malilipat pa ng dalihan ng General ang kamalayan niya kay Fuyao. Nangangahulugan nitong nakatali ang kamalayan ng General sa buhay ni Fuyao. Ha? Kung ganun, maaaring manganib pala ang buhay ng General? Ang paraang yon ay maglalagay sa General sa panganib. Kapag parehong nakulong ang mga kamalayan nila, hindi na sila magigising pang muli. Ha? At hindi yun makakabuti sa lahat. Anong magagawa natin? May iba pa bang paraan? May magagawa pa ba tayo? Ang humanap ng manggagamot. Halika na. Halika na! Oji. Fuyao! Xianbei. Bakit narito ka rin? Malawak ang lugar. Narito ako upang magabayan ka. Ngunit kanina lang, nasa kampo tayo. Itong panaginip mo. Panaginip ko to. Sandali. Sinong mga yon? Sila ang lihim na humbog. Halika na. Ha? Hindi ba't panaginip na to? Bakit tayo nagtatago? Panaginip man ito. Tunay na panganib pa rin ang hinaharap natin. May kinalaman ng mga taong nakita ko. Ang mga nilalang na yun ay hindi natin dapat makita. Maaaring nakatadhana. Ngunit ang tunay na panganib ay nasa ating dalawa. Kumusta? Ay, hindi karaniwang karamdaman. Kinalulungkot ko. Sa bagay na to, wala akong maitutulong. Pinatawag na natin lahat ng manggagamot. Bakit wala pa rin makatulong sa atin? Minsan ang nalampasan ng General ang kamatayan. Anong nangyayari ngayon? Si Wudagang nagligtas kay Fuyao. Nasaan sila? Dali niyo ako sa kanila! Narito ka na! May karamdaman daw sina Fuyao at Wudaga. Anong karamdaman yon? Ginoong Zong! Salamat, narito ka na. Ngayong narito ka na, hindi na sila malalagay sa Umilaw panganib. ka. Dali mo ako sa kanila. Opo. Halika. Ano sabi mo?
Si Wuji? Patay na siya? Kung biro ito, malaking kabayaran ng kasinungalingan mo. Ito po ang katotohanan. Ang saad nila nahulog sa kumunoy. Marahil hindi nakaalis ang prinsipe. Nang matukoy ng mga kawal, hinintay nilang lumabas si Prinsipe Wuji. Ikinalulungkot ko. Maaaring namatay na siya. Marahil ito na nga kapalaran niya. Nahabag ako sa kapatid ko. Namatay siya. Ngunit wala kaming maililibing na labi niya. Iparating mo sa lahat ang utos ko. Kung kinakailangang hukayin, gawin niyo upang mahanap ang mga labi niya. Nais ko rin namang mabigyan ng maayos na libing ang aking kapatid. Napakabuti niyo. Ngayon din, gagawin na namin. Kamahalan. Hindi ako nagtagumpay. Namatay si Prinsipe. Ginawa mong makakaya mo. Kapag nalaman ni Wuji ang kabutihan mo, pasasalamatan ka ng kapatid mo sa kabilang buhay. Ngunit nalulungkot ako na nawala na mahusay na prinsipe ang mundo. Nagagalit ako dahil wala akong nagawa. Nasasaktan din ang 5 kaharian. Mula ngayon, ikaw ang tanging mayroon ako. Ikaw ang aking magiging gabay at patnubay. Payak na pamumuhay lang ang nais ko. Paano namang ako ang iyong magiging gabay at patnubay? Huh? Ngunit Tio, may mababang loob ka. Napakarami at mahusay ang kakayahan mo. Ngunit ginugugol mo ang oras mo sa mga tula at ritual sa tsaa. Hindi ba nakakalungkot yun? Hindi naman sa pinangungunahan ko na kayo. Maaari bang piliin niyo umupo at mamuno sa 5 kaharian? Prinsipe, huwag mo akong daanin sa salita. Kung nagnanais kang ako'y ipapatay, maaari mong sabihin sa kapatid ko. Hindi mo ako kailangan takutin ang pananalita mo, ha? Sa ikapapanatag mo, hindi ko ninanais ang kahit ano sa palasyong ito. Ang nais ko, manood ng sarswela, ang magtsaa, ang magtanim ng mga bulaklak. Ito ang nais ko, ang maging panatag lang at malaya buong buhay ko. Ang kapangyarihan at kayamanan, gaya ng iniisip mong ninanais ko, niwala sa isipan ko, ang makamtan ng mga bagay na yan. Prinsipe, ipanatag mong loob mo. Tio, masyado kang seryoso. Ang totoo, hindi yun pumasok sa isip ko. Nangangamba ako. Napakabata pang namatay ni Wuji. Natatakot lang ako at nag-aalalang mamuno sa 5 kaharian. Napakahabang landas nito. Ang nais ko sanang hilingin, ang magabayan ako sa pamumuno. Bahagi rin ako ng pamilyang Jiangsun. Gagawin ko pa rin ang makakaya ko para sa mundo. Kailangan mo pa bang hilingin yan? Ngayon na nabanggit niyo na yan, panatag na ako. Magaan na ang loob ko. Mauuna na ako. Mag-iingat po kayo. Ngayong kakampi niyo na siya, mas magiging makapangyarihan kayo. Sandaling panahon na lang, kayo na ang prinsipe. Akala niyo ba maluloko niyo ako? Sa mga sinabi niya, akala mo hindi ko alam ang totoo at kasinungalingan. Na hindi siya panig sa akin? Ayaw ko man sabihin na pagkatapos ni Wuji, mukhang may nanarapat ng isunod sa katapusan niya. Kung ganon, bantayan niyo rin ang tiyuhin ko. Ano mang malalaman niyo, ipaalam niyo sa akin. Opo. Patawad, hindi ko na rin kaya. Hindi maaari. Mahusay kang manggagamot. Paano hindi mo sila mapapagaling? May iba pa bang paraan? Ginoong Zong? Una sa lahat, iba na ang pulso ni Fuyaw at nalason rin siya. Gamot at espiritual na lakas niya na lang ang kumikilos para labanan ang lason. Ang laban niya sa iyo at ang pagtalikod ng mga tao ang nagpahina sa puso niya.
Ang lakas na bumabalot sa puso niya ay malaki ang inihinan. Nag-aalala rin siya kay Wuji. Sabay-sabay ang nararamdaman niya kung kaya ay mahirap gamutin ang sakit sa loob niya. Paano ang general? Ginamit ng general ang Shukunlin. Magkaisa silang dalawa ni Fuyaw. Kung hindi magising si Fuyaw, ganun din ang general. Hindi maaari. Alam kong may magagawa ka. May magagawa ka pa. Mayroon pa namang pag-asa. Meron pa namang makakatulong. May isang tao pa. Ngunit, Ginoo, sino ang taong yun? Handa akong magsakripisyo. Kailangan silang mailigtas. kung ganun kadali, hindi ako mag-aalala. Ngunit ang taong to, kailangan magkusa. Hindi maaaring sapilitan. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit lang. Ito at ito lang ang iniikutan natin. Hindi na tayo makakaalis dito. Hindi tayo matutulog. Kapag pumikit ka, hindi na tayo magigising. Inaantok ako. Fuyaw! Fuyaw! Nililin lang ka ng lugar na ito. Kukuhanin niya ang buong lakas mo. Ang katotohanan, pinapalitan ng mali. Buhay at kamatayan ang nilalaban natin. Unti-unti, kukuhanin nito ang kalakasan mo, pati ang pagkatao mo. Kalimutan mo muna ang galit at pagkapuot mo. Kalimutan mo ang pakiramdam ng isang tao. Makukulong ka rito. Hindi ka makakaalis kung ganyan ka, Fuyaw! Gumising ka! Pagod na ako. Inaantok ako. Ano nangyari, Beye? Nagising ka na ba? Ano nangyayari sa atin? Tumayo ka! Sa lugar na to, nasa iisang katawan tayo. Pisikal man na akong nasaktan, mararamdaman mo rin yon. Hindi kita kayang saktan. Ngunit kung hahayaan kita, hindi na tayo makakalabas dito. Salamat sa ginawa mo. Ako ang nagdala sa'yo rito. Kaya ilalabas din kita ng ligtas. Kanina lang, tila nakita ko si Wuji. Naririto rin ba si Wuji? Ano bang nakita mo? Marahil yun ang kalagayan niya sa Geya. Narito ba talaga siya? Nasa panganib ba siya? Huwag yun ang alalahanin mo. Mula sa Taiwan, nagpunta na rin ako sa Geya. Nakaligtas ako. At nakakuha rin ako ng 3,000 kawal. Kung nagawa ko makalabas sa Geya, si Wuji, magagawa niya rin makalabas. Oo nga pala, sinasabi mo. Matagal nang pinagtatangkaan ni Jean Nancheng ang buhay mo. Saan ka nagtago nun? Sinong mga itim na kabalyero? Nung umalis si Wuji sa Yao, hinanda niya rin ang sarili niya. Ngunit ang kaguluhan sa bayan. Walang nag-aakalang mangyayari yun. Kung hindi nagpursiging hanapin ni Fuyaw si Prinsipe Wuji, hindi magiging malubha ang kalagayan niya. Hindi madadamay ang general. Pasensya na. Ginongzong, ang sabi ni Xiaoqi, kasama mong umalis ng Yao si Prinsipe Wuji. Pabalik na kami sa palasyo. Si Zhang Sun Pingro, naglatag ng patibong para sa amin. Upang maiwasan ang patibong, dumaan kami sa Geya. Hindi namin inaasahan na ang mga kawal na dapat magiging gabay namin ay hindi makakarating. Upang manlin lang ng kalaban, tinuloy ni Wuji ang paglalakbay sa disyerto. Ako naman, nag-iba ako ng daan upang makahingi ng tulong sa palasyo. Oh! Ginoo, nabago ang mga kawal sa palasyo. Nilipat sa Pechua na mga kawal ng Xiangyang. Sino nag-utos nito? Hindi pa rin namin alam kung sino. Bago makabalik ng Nara, kumalat ang balitang patay na si Wuji. Hindi ako naniwala kaagad. Babalikan ko si Wuji sa Geya. Nang makita ko si Lancio patungo rito, nabalitaan ko nangyari sa'yo at pumarito kami. Sa kasamaang palad, nahuli ang dating ko. Kung nasa loob pa rin ng Geya si Prinsipe Wuji, maliit ang pag-asang mabuhay pa siya.
Wala nakakalabas sa disyerto. Ang maligaw doon ng 3 araw. Tiyak na kamatayan. Sa palagay ko, hindi. Ang mga kawal na to, hindi ba't nakuha sila ng general sa Gea? Ha? Ginoo, nakarating ka na rin doon? Lahat sila inilabas ni Budaga sa desyerto ng Gea. Ang bagay na to, mahabang paliwanagan. Habang nasa Taiwan, alam kong kumikilos na si Nancheng. Kinausap na ni Gio ang tauhan namin sa PAN. Ngunit nalaman ni Nancheng ang ginawa ko. Pinapatay niya ang tauhan namin. At pinahahanap niya si Gio. Nagtungo si Gio sa Gea, dala ang liham ng aking ina. At sa huli, nailigtas siya ng mga tauhan namin. May mga tauhan ka sa desyerto ng Gea? Teritoryo ng aking lolo ang Gea. Ngunit nang ikasal ang aking ina, sinakop ng tiyan siya ang parte ng Gea. Ngunit ang hukbong binuo ng aking lolo ay nanatili upang magbantay. At sa tagal ng panahon, iginagalang ka pa rin nila. Tunay ngang tapat sa inyo ang hukbong ito. Noong una, iniligtas nila kami at ginamot. Itinuring ko silang mga kaibigan. Nagpadala ako ng tanda sa general, gaya ng napag-usapan namin. Tanda na ligtas kami at maaari na niya kaming hanapin. Anong sunod na nangyari? Binalak ba nilang saktan si Budaga? Nalaman namin, hindi lang pagliligtas ang nais nilang gawin. Nag-uusap sila at tila may binabalak. Ano man balak nila, hindi na kami ligtas na manatili sa kanila. Selyo ng Agila? Dalian mo. Ngayon din! At yun ang dahilan. Kaya umalis ka ng Taiwan. Upang puntahan ang pangkat ni Gio. Oo. Ang sagisag ng Agila ay nangangahulugan ng agarang pagkilos na hindi maaaring ipagpaliban. Pagkatapos, nahanap mo ba ang pangkat nila? Oo. Ang mga taong nagligtas sa akin at kay Gio. Ang mga itim na kabalyero. Sino ba ang mga taong yon? Bakit sila tumulong sa inyo? Niligtas nila ako ngunit kakaiba sila. Binala kong tumakas. Ngunit huli na ang lahat. Nais ka nilang patayin? Oo. Gagawin nila kami mga alay para sa ritual nila. Napag-alaman namin, sinasamba ng mga taong yon ang maalamat na lihim na hukbo ng alabok na dragon. Sa ritual nila, inaalay ang dugo ng mga tao. Lihim na hukbo? Anong lihim na hukbo? Sinasabing sa loob ng Gea, may hukbong nagbabantay sa sinaunang syudad. Walang nakagagapi. Ngunit sinumpa ang lahat ng henerasyon nila. Hindi nila maiiwan ang syudad. At nagdurusa rin sila. Gio, nakita niyo sila? Hindi rin. Binali ng general ang ritual nila at niligtas niya kami. Dahil doon mas lalong nagalit ang mga nasa tribo. Upang mahanap nila kami, pinakalat nilang buong tribo. At naglagay sila ng mga
nyo! Panginoon ng itim na dragon! Sino man ang makakuha ng itim na espada ay siyang mamumuno sa mga itim na kabalyero! Buhay namin ay iaalay sa'yo! Sa paglipat ng itim na dragon, kami susunod sa'yo! Ang espada ng dragon. Nagkakagulo ang lahat. Ang nais ko lang, mawala ang mga bubuyog. Naghanap ako ng panlaban. Ni hindi ko naisip na mahahat ako ang espadang ito. Ayon sa sinasabi mong yan, ang mga bubuyog, ang tanda ng lihim na hukbo. Nang mahatak ang espada, napigilan mo ang mga bubuyog. Tama ka. Ang espada ang pumipigil sa hukbo. Ngunit tama bang kinuha mo ang bagay na yan? Ang ilayo sa kanila? Ang espadang ito ay sa lolo ko. Matagal nakatago sa ilalim ng niebe. Ngayong nasa mga kamay ko na. Kailangan ko namang ituloy ang katungkulang na iwan niya. Katungkulan? Ang pamunuan ng hukbo. Ipaglabang muli ang Geya at pigilan ang kasamaan. Pinuno, ibigay mo sa kanila. Salamat. Ay, Gio. Silang mga kabalyerong nakilala niyo sa niebe? Ilang salinlahi na rin ang mga itim na kabalyero. Bago ang kaharian ng Tiansya, naroroon na sila. Si Pinunong Zhao. Ang lolo ni General ang namuno sa kanila. Ang mga narito, sila na lang ang natira sa sinaunang itim na kabalyero. Kung marami sila, nasa ng ibang kabalyero? Ang hari lang ang nakaalam. Limitado lang ang alam ko. Tinupad nilang hiling ni Pinunong Zhao. Pigilan ang lihim na hukbo. Kung kaya't alam nila na sino man ang makahatak ng espada ay hindi basta kung sinong tao lang. Ang ibig mong sabihin, nabihag agad ni Budaga ang katapatan nila? Ganoon na nga. Nang malaman nilang pagkatao ni General, nangako agad sila ng katapatan. Kung kaya't naririto ang 3,000 itim na kabalyero. Nalungkot ako noon. Masama ang loob ko sa'yo. Dahil iniwan mo akong mag-isa.
若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫花火孤身筑心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着半生着落。此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱着半生着。